Mga kapatid, good morning po sa inyong lahat. Ngayon po yung pangalawang araw na nasa pag-iingat natin itong si Moretti Conserva para i-test drive. Itatry ko na gawin yung mga sinasabi ng mga subscribers ko, ilang araw mo gagamitin yung isang full charge ng battery. So gagamitin ko siya ng normal, yung day-to-day na trabaho ko, na gawain ko. Tulad ngayon, narito pa ako sa bahay, punta ako sa shop, dadaling ko doon upang malaman natin kung gaano ba kalakas mauus ang karga ng baterya nito sa araw-araw na gamit ko. So sa ngayon po mga kapatid, ang charge na natira, meron na lang pong 65% na charge yung ating battery. At may natitira pang 216 kilometers na pwede kong takbuhin. At ngayon ay nakatakbo na po tayo ng 39.7 kilometers. Mula po nung ito ay kinuha ko sa Moretti Warehouse diyan po sa Pasig. Nagpi-flicker lang talaga yung LED kapag kinukuha na ng video. Pakita ko sa inyo kung paano i-start ang electric vehicle na katulad nitong mga Moretti, itong Conserva. So nandito yung kanyang foot brake. Kita naman Glenn, ano? Yan yung foot brake. So wala po itong handbrake. So ito yung preno. So dito walang tinatawag na ignition kasi hindi naman nag-i-ignite po ito. So i-on mo lang. Ito, tignan nyo po. I-on ko. Yan. So ito po nakalagay dyan, neutral. Kasi naka-select yung aking rotary selector. To, kita ba to Glenn? To, pakita mo to. Ayan. Naka-select po siya sa neutral. Ayan. Tapos makikita nyo rin dito ay neutral. Okay. So ngayon po, para umandar to, yan ay naka-on na po yan. Para ito ay ma-move mo, ma-forward mo, kailangan aapakan mo muna yung preno. Tapos saka mo ilalagay ngayon. Ayun, napansin nyo, no? Umandar na yung aircon, no? Okay, ilalagay nyo ngayon sa drive. Glenn, pakita mo ulit to. Ayun, nilagay ko na sa drive. Ulitin ko nasa neutral, ilalagay ko sa drive. Ayan. Ready na po yan. Ipakita ko sa inyo, iaabante ko doon. Punta ka doon, Glenn. So ito po, iaabante ko. Bibitawan ko na yung foot brake. Ayan, naabante ko na. So dito tayo, Glenn. Okay. Paano mo naman ito papatayin? Naka-drive pa rin tayo. Tapos kung ito ay ipapark ko na kasi kasi ito hindi ito automatic transmission eh. So ipaparking ko lang, parang ganoon. Itatabi ko na, papatayin ko na yung motor. So ilalagay ko po ulit ito sa neutral. Halika rito, Glenn. Ilalagay ko ulit sa neutral. Ayan, neutral na rin dito. Ayan. Tapos aapakan ko na yung foot brake. Ito po, apak na ako sa foot brake, pwede ko nang bitawan ngayon yung brake. Ayan. At ito po, ay pwede na nating i-off ang motor. Ito na yung susi. Ngayon mga kapatid, ito kasi, kapag inilagay mo sa drive nang hindi ka nakaapak sa preno, hindi po ito aandar, hindi ito tatakbo. Ito, pakita ko po sa inyo Okay. Ayan, pinasok ko na yung susi. In-on ko na. Balik tayo sa neutral. Kung mapapansin nyo, hindi pa gumagana yung aircon at hindi pa rin gumagana yung motor. Pag inapakan ko po ngayon yung preno, ayun, nag-ready na po. So gumana na rin yung aircon, gumana na yung fan blower. Iaalis ko ngayon yung paa ko sa brake. Yan, inalis ko. Umaandar na siya, wala nang problema doon. Pero pag ito inilagay ko sa drive, nakita mo, nasa drive. Ayan, nilagay ko na po yan sa drive. Kapag po inapakan ko ang accelerator, hindi po yan gagana. Wala, Bakit ayaw pong gumana? Kasi inilagay ko sa drive nang hindi ako nakaapak sa brake. So ngayon, ilalagay ko ulit sa neutral. Glenn, pakita mo, neutral. Ayan, lalagay ko ngayon sa neutral. Okay. Parang i-reset ko lang. Ngayon, neutral siya. Saka ko ngayon naapakan yung brake pedal.
Pag inapakan ko yung brake pedal, lalabas yung ready. Ayun oh. Ready. Hanggat wala yung ready na yan, mga kapatid, kahit nakadrive ka, hindi yan naabante. So naka-neutral tayo, nakaapak ako sa preno, ilalagay ko na ngayon sa drive. Glenn, pakita mo ulit. Lalagay ko sa drive. Ayan, nakaapak ako sa preno. Okay, bitaw. Nakalagay sa drive. Tapos ready. Pag binitawan ko na po yung brake pedal, abante na po ito. Okay. At ngayon, naatras na muna ako. Ito pong mga Moretti cars, kapag ka-aatras ka, apakan mo muna yung brake pedal at saka mo ngayon isi-switch yung rotary switch nito papunta sa reverse. Kung hindi ka nakaapak sa brake, hindi po ito gagana. Siyempre, i-release mo rin yung foot brake. Ito po, pakinggan nyo. Naka-stop ako, nakaapak lang ako sa brake pedal. Mga kapatid, ito pong mga electric cars, hindi po ito automatic transmission kasi ito po ay walang transmission. So, kapag po ako ay tumatakbo ng mabilis at bigla akong binitawan ang accelerator pedal, ang electric motor ng sasakyang ito ay magiging generator upang kargahan niya ang baterya. At kung ididiin ko pa ang preno para ito ay mabilis na huminto, ay lalo pang lalakas ang kargang kuryente na papasok sa baterya. Mga kapatid, iyon po ay dahil sa regenerative braking system. Kung matututunan mo itong gamitin, ay hindi basta-basta mabilis maubos ang karga ng baterya ng electric vehicle mo. So ito po, pag talagang huminto din ang inyong mga gulong, huminto ang inyong sasakyan, totally ang motor po nito ay nakahinto din dahil wala po itong clutch. Wala po itong katulad nung sa mga standard na mga sasakyan na umiikot pa rin yung engine at naka-disengage lang yung clutch, naka-neutral lang. Wala po tayong transmission dito. Kaya po, may mapapansin po kayo rito kapag nagdadrive kayo ng mga electric vehicles. Yung medyo paangat ka, kapag po binitawan mo ang preno mo ay parang atras siya. Okay, ayan mga kapatid, nandito ako sa harap ng gasoline station. Paakyat po yan, yung sa Beverly. No? Mataas yan, matarik po yan. Naka-drive ako. Naka-drive tayo. Bibitawan ko ngayon yung brake pedal. I-assume natin na merong sasakyan sa likod. Titignan natin kung ito ay atras. Kasi pag binitawan ko yung preno at ito yung matras, mababangga mo yung sasakyan sa likod. Kasi atras ka sa kanila. So ngayon, tignan nyo po, bibitawan ko yung preno. Makikita nyo yung paa ko. Okay, bitawan ko na po Ayun. Ayan, may huminto. Ito yung paa ko. Ayan Kapag naka-drive mode ka at binitawan mo ang pag-apak sa preno mo, ang electric motor ay automatikong gagana upang makaiwas ang pag-atras ng sasakyan. At mayroon kang sapat na panahon upang apakan mo ang accelerator at iabante mo na ito. Pero siyempre dapat apakan mo na yung accelerator. Ayan, ganyan, apakan ko na po yung accelerator Ayun, abante na po ako. Kaya nga po sa mga automatic transmission, medyo mataas yung kanilang idle speed kapag ka po kayo ay nakadrive. Pero siyempre, kung naka-neutral kayo sa automatic transmission, ako, dire-diretso atras nun, babangga po kayo. Kaya huwag niyong ugaliin na nag-neutral kayo pag traffic, yung pala, paakyat yan, nako, delikado. Aatras kayo kapag binitawan nyo ang preno nyo, akala nyo nakadrive kayo, yung pala, kayo po ay naka-neutral. Nandito na po ako sa Autorans, sa shop. At tingnan po natin kung ilan ang nakonsumo kong electric. No, yung charge ng battery kasi ngayon ay nasa 65% na po yung karga ng ating battery. Kanina ay 70 plus. Papakita ko po sa inyo at tumakbo po ako ng 39.7 kilometers. Ay ko-compare po natin sa takbo natin kanina. So yan po yung konsumo natin na mahabang traffic diyan sa Taytay, sa Cainta, sa Taytay, tapos dito sa Antipolo. At ito po ang natira sa akin. Meron pa po akong 217 kilometers na pwedeng takbuhin nitong 65% na charge ng aking battery. Tulad po na sinabi ko sa inyo, hindi mo na ako mag-charge ng battery nitong electric vehicle na to. Hihintayin ko po yung sinasabi nila na kapag ka talagang nandoon na sa 20% ay hindi mo na magagamit ang aircon mo at yun na yung time na kailangan mong mag-charge ng iyong electric battery. So yan po yung parking natin. Meron po akong dalawang electric vehicle dito. Pero yung BYD hybrid po yan. Ayan. Tapos yung isa nga, yung ating Moretti na Conserva.
So parada muna sa dyan at magtatrabaho muna ang inyong lingkod. Andito na tayo sa drop side. Si Toyota Tamaraw FX merong drop side na ibinebenta, yung bago nila. Ngayon, ito kakaiba. Electric vehicle to ng Moretti. Pero siyempre sa lapad, talo to. Kasi si Toyota Tamaraw FX talagang malapad siya kasi ang kinuha niya ay yung lapad ni Hilux saka ni Grandia. Ngayon sir, ilan din ang range nito? Saka alam mo ba kung ilan ang power nito? Yung Opo, torque? yes, sir. Okay. Yes po. Itong ano natin sir, ito yung Alvero EVA po natin. Aha. So kung makikita po ninyo, ito po yung drop side natin na 4-wheeler po. So yan po. Anong po? Four-wheeler? Anong ibig sabihin ng four-wheeler? Hindi sir, bali kasi yung isa nating drop side sir, meron pa kasi tayong isa po. Alvero EVB naman siya, 6-wheeler naman po siya. Ayun sir, nandun siya sa dulo. po. Okay, naka-double tire. Yes po, Okay, double tire po sorry. siya. Oo, double tire. Yes po. Sa nakikita ko sa ilalim niya, yung electric motor niya mismo nandoon sa differential. Yes po, naka rear wheel drive po siya sir. Naka-rear wheel drive. So para Ay, kang nakakabit. nakakita ng mga e-bike ngayon na Yes nandoon po. mismo sa differential sa rear wheel yung kanyang electric motor. Pero dito sa harap wala. Wala po sir, Wala. naka rear wheel drive. So hindi siya 4x4. Ngayon, Yes po. ano tong maitim na yan, sir? Bali ito sir, andito po yung battery niya po. Ito po yung battery niya. Ayan mismo yung battery. Opo, yan po. Diyan po siya nakalagay. Oo. Airtight sealed din po yan, sir. Tapos, naka-IP67 din po yung mga connector po natin for the water protection po. So parang may nakikita akong mga bigas dito. Ano ba ikinarga nyo rito? Bali, nag-ano kami dito, sir. Nag-test po kami dito ng 50 pieces of 25 sacks, kilogram ng bigas po. So half kabans yun, yung Half ka ba 25. na oo. 50 pieces po? Oo. Okay, ano? Kaya naman? Yes O, baka po, sir. naman patag lang yan. Walang paakyat. May paakyat din, sir. May Tinry paakyat po, din? sir. Kayang-kaya po. talaga? Actually, sir, tinry din siya nung ibang vlogger po. Oo. Sila po ang nag-ano talaga na itry na kapag paano ko pagbigas yung nakalagay. Kasi usually po sa amin kasi tela, yan. Yung mga Ito, yung mga 50 kinakarga kilograms dito. na mga tela po, yan yung tinry po namin. Pero since sa labas naman po, gagamitin talaga siya for businesses. Oo. So nag-try sila ng paano pagbigas naman. Yan, tinry nila. Yan, sir. Galing, no? Tingnan natin. O ito mga kapatid, oh. Ayan yung loob niya. Magkano naman to? Bale, pumapatak siya, sir, na around 2 million na din po. 2 million. Oo po. Oo, mahal na rin pala siya, no? Pero siyempre, iba naman yung electric vehicle. Yes, So, po, sir. doon sa tinry nung ibang vlogger, gaano siya katipid sa energy? Bali, yung sa kanila, sir, ang tinesting talaga kasi nila, yung loading capacity po kasi. Kasi kay Alvero EVA po, 1,500 kilogram po yung loading capacity niya. Kay V naman po is 2,000 kilograms naman po. Yung kanyang loading yes po, capacity. nung niload po yung sack of rice po, so malaki pa po yung space. Then tinry nila yung driving. Ayos naman po yung driving, hindi naman po siya nabibitin kahit sa may paakyat po. So maganda po yung naging feedback nung testing nila. Kapag ka naka-double tire ka sa likod, considered truck siya. So, may Yes. truck ban ka. Yes po. So, may truck ban yan. Eto sir, yes. Paano siya matatruck ban? Electric vehicle nga. Bali, ang ano niya lang kasi sir is yung ano natin, yung coding po natin, yung number coding. Pero sa truck ban po, hindi po siya Hindi siya exempted. po. So, yung iba kasi, yung mga truck na ganyan, tinatanggal nila yung isang tire. Pinapalitan nila ng mas Mas magandang malaki gulong. sir, yes po. Pwede naman po sir. So, pwede pa rin naman Pwede yun. pa rin naman po. Para Hindi at least naman magamit mababoy po. ng warranty. Hindi naman sir. Considered truck to pag 6-wheelers. Pero pag 4-wheelers, ay hindi po. Ano rin siya sir, since drop side po siya, pwede nating ipa-convert po. Kunyari gusto nila ng close van, pwede po nating ipa-convert. Yung mga FB. Yes FB po. body. Yes Oo, po. yun. Aluminum band. Opo, yes po. Ayan. So, sinong mag-handle nun? Kayo rin? Sa amin na rin po. Depende Dapat, na rin po kay client po yun kung ang gusto niya is drop side talaga or yung close van po. Sir, pwede ba nating ibaba lang to para makita ko? Opo sir. Okay. Ayun. O yan, mga kapatid, tignan nyo ha. Tapos sir, pakibaba mo yung isang side doon. Ayan, sa mga nagninegosyo, ito po ang pinaka-the best para sa inyo. Ayan. Electric. Kung traffic lang, hindi mo naman kayang ubusin yung isang fully charge, no? Hindi naman. Kasi usually naman sir, kapag traffic naman po, ang nagko-consume lang talaga na malakas sa electric po is yung aircon. Yung aircon. Yes, Kahit doon sa mga kotse. Parang Oo. ganun din sir. Ganun din talaga. Kasi yun lang po yung nakabukas talaga. Kasi yung motor naman po is naka-idle lang siya. Oo. Stop lang po.
So ang nagko-consume talaga is yung compressor po ng aircon. And the rest naman, mga ilaw-ilaw na yan, LED naman lahat yan. Yes No. po. Tapos meron namang siyang nakahiwalay sir na accessory battery po. Ayan, tulad yan, naka-aircon na yan, oh. Oh. Kaya dinig na dinig mo yung blower, Compressor no? po. Uwi pa lang kami, medyo gabi na. Ipakita ko lang po sa inyo na kapag ka po nagamay nyo ang inyong mga electric vehicle, kasi po kapag ka kayo ay mabilis ang takbo nyo at nakadrive kayo at binitawan nyo po ang inyong accelerator, tulad nito pababa po yan, pakita mo mga kababayan. Yan, nakabitaw po ako sa accelerator, hindi ko po inaapakan yung preno. Ito po ay nagkakaroon ng regenerative braking system. So, yung motor po natin ay nag-a-act, yung ating electric motor ay nag-a-act as generator. Kaya po kung halimbawa, pababa naman talaga yung binabiyahin nyo, o kung tulad nito, galing kami sa Antipolo, sa itaas, hindi na po ako nag-accelerate para po mapakarga ko yung battery. Kaya tulad yan, halos nakadantay lang yung paa ko sa preno. Nagcha-charge po ngayon yung battery. Tutukan mo yung paa ko. Hindi po ako nakaapak sa accelerator. Halos nakaabang lang yung paa ko sa preno. Since pababa naman ako, tinitipid ko na ngayon yung aking konsumo dahil nga kapag kagabi ay kumukonsumo ka ng additional na energy dahil may mga ilaw na nakasindi, yung headlight mo nakasindi. Kaya po iniiwasan ko na umapak sa accelerator. Dito po pag gagaling ka ng Antipolo, puro pababa na yan hanggang makarating po ako sa Tikling. So ngayon, ang nangyayari dito, nagkakarga po ngayon yung baterya ko. Kung hindi man siya magkarga ay dahil nga po sa gumagamit ako ng mga ilaw, so hindi naman po basta-basta mababawasan yung charge naman ng battery. At habang pababa ang sasakyan, itong ating electric motor ay generator ngayon yan. Kumakarga ngayon yan dito sa ating battery. Mga kapatid, ito po muna para sa ngayon at asahan nyo po, mayroon pa tayong mga kasunod na vlogs tungkol po dito sa mga electric vehicle ng Moretti Philippines. Bye-bye!